Hello, good morning po. Ako po si Marge at thank you for the privilege to share the word of the Lord for this morning po. Samahan niyo po ako pag-aralan po natin ng Ecclesiastes 11. But before that, let's pray po. Dear Heavenly Father, thank you for this day that you have given to me, Lord. Salamat sa kabutihan mo sa oras sa pinagilis ko ang Lordship mo sa place na to. Give me a knowledge, wisdom, and understanding to read the word of the Lord and understand it. In Jesus' name, pray. Amen. So, sige po, umpisahan na po natin. Ecclesiastes 11. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasama ang mangyayari sa mundo. Kapag ang ulap ay maitim na't di makaya ang hangin, nagiging ulan ito, bumubuho sa daigdig. Kung saan nakahapay ang punong kahoy ay doon ito mabubuwal. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghahasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. Kung hindi mo maaaring malaman kung paano ang pag ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina. Lalong hindi maaabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi, hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay o kaya'y umaasa kang lahat ng iyong papakinabangan. Masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ang araw. Kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak iyon. Ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon ay kadiliman, ay mas mahaba lahat ng nangyayari ay walang kabuluhan. Magalak ka at magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa Panginoon. Ngunit tandaan mo, ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Iwaksik mo ang alalahanin at ang mga kabalisahan, ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. So, ayun po. Actually, nagmuni-muni din ako kagabi dito. Tapos, for verse po yung binigay sa akin na message at saka yung knowledge at wisdom na share sa atin ng Panginoon. So, sa verse 1 and 2, sinabi lang dito na share the word of the Lord, the good news, the testimony. Kasi dahil ito yung makapagpatunay ng maraming ginawa ang Panginoon sa buhay natin, given na mahirap ang sitwasyon. So, yun, for the daily life naman, it is something yung hope na pwede natin i-share sa mga kakilala din natin. So, ayun. And then dun sa verse 3 to 4, sinabi naman niya dito na pag parang paghahalin tulad sa puno yung salita ng word kasi 'di ba yung puno lumalago siya. So parang word yun ni Lord na nasa sayo dapat lumalago siya, nag-grow, nakikita, at saka yung testing is or your challenge na nakikita natin sa buhay is ito yung nagpapatibay ng panahon or pinagtitibay ng panahon. So, lahat ng na-face natin, whether the result is good or hindi, ito yung nagpapatibay ng faith natin. Sa oras man ng unos or sa oras man ng unos or kaunlaran, lungkot man o kasiyahan. So, that's the verse 3 and 4. And then dun sa verse 5 to 6, ano naman dito yung
pag-uunawa ng salita. So, sabi lang dito, may mga bagay tayong hindi naiintindihan kung ano ang plano ng Diyos. We tend to question, um, we tend to doubt, pero hindi, kasi tao lang naman tayo eh. Si Lord is our creator. Indescribable siya, di ba? We cannot comprehend yung plano niya kasi His plans is better than us. And we tend to question, pero sabi nga ng parang bata na lumaki dun sa tiyan ng nanay. Hindi natin maisip kung paano, di ba? Paano siya nagkakaroon ng buto. So, ganun. Hindi natin mako-comprehend because His plans is greater than our plans. His thoughts is higher than our thoughts. So, tanging Panginoon lang ang nakakaalam ng bukas dahil siya lang naman nakakasiyasat ng puso, ng isip natin. Alam niya ang nararamdaman natin. Walang bukas ang hindi niya alam. Walang plano ang hindi niya nakikita. So, bawat bukas, si Lord ang may hawak din nun. He is our future because sabi nga sa word, diba? He is the same yesterday, today, and tomorrow. And then, do sa verse 8 to 9 is, huwag maging mapang-ayon sa mundong ito dahil hindi mo alam ang bawat araw. Ang bawat araw ay may kahulugan na bawat araw ay may kahulugan na aral. Kunin ang aral ng buhay, magpatawad, at maglakad ng may takot sa Diyos. So, tayo bilang isang Kristiyano, kailangan isinasa buhay natin to, yung fear of the Lord. Lalo na ngayon, these days, is so hard na may mga individuals na they feel, even though they know the word, pero there are times na kapag nag-strike yung challenge, they feel it. So, lalo na these days, kasi di ba nasa end of times na tayo. So, we have to be ready, we have to be vigilant, and be alert of our walk as well. So, ayun, and let's examine our hearts. Let's make sure na napapatawad tayo at the end of the day, nagre-release tayo ng pagkairita natin, pagkaasar. And then, for 9 to 10, it's okay to enjoy life, lalo na for the young ones. Pero at the same time, wag mo siyang aabusuhin. Maging mabuti sa kapwa, isabuhay ang aral ng buhay, ngunit umiiwas sa lakad ng makasalanan. Kasalanan na pwede magdulot ng kamatayan or kasalanan na pwede magbigay aral sa atin. So, ayun po, sinabi naman niya dito, iwasik mo ang alalahanin, kabalisahan. Ang kabataan kasimbolan ay pawang walang kabuluhan. Kasi, naman tayo nasa miles tayo ng ages natin as everyday, di ba? Tumatanda tayo, from infant, tumatanda tayo sa pagkabata, nagiging puberty, teenager, and then nagiging young adult, and then seniors na. So, lahat yan, dadaanan lang din natin, pero ang Panginoon naman is hindi naman siya nagbabago. Wala noon at hanggang ngayon. Tapos, ayun lang din yung may share ko dahil napakabuti talaga ng Panginoon dito sa Ecclesiastes 11 verse 1 to 10. Yun lang po ang may share ko for this day. Maraming salamat po. And then, I hope that everyone will have a good day na kasama ang Panginoon. And let's also acknowledge yung word of the Lord, lalo na si Holy Spirit. Although minsan kasi parang napag-iwanan natin siya, pero in times of challenge, in times of darkness, let's remember na hindi tayo nag-isa. Andiyan yung Holy Spirit to comfort us and to show us how God loves us so much, diba? Even though we question sometimes, lalo din naman yung sa amin na pagkamatay
ng mga kamag-anakan. So, ayun, mahirap, masakit, pero everyday maghihilom ang sugat na yon. Tandaan lang natin na mahal tayo ng Panginoon at balang araw itong mga tao, makikita rin natin sila. We just have to walk, right? Ayun, pag-igihan natin ang walk natin sa mundong ito. Katulad ng mga 12 disciples ni Lord Jesus as before, mahirap din silang lumakad noon. Pero tignan mo naman, di ba kung nasan sila ngayon? They are sitting with Jesus Christ. And they were chosen as 12 disciples. Na until now, we are the one who benefited. Nagbe-benefit tayo dun sa mga share nila na word. Ayun po. Maraming salamat po. Ako po'y mananalangin na sa ating closing prayer. O Lord, papurihan ang pangalan mo, papurihan ang salita mo, papurihan ang gawa ng kamay mo. Salamat, Panginoon o God, sa bawat nakinig o God. Salamat sa salita mo, Panginoon o God. Help us, O Lord God, for everyday challenge that we will overcome to become a better person, O God, that is acceptable in your eyes, O God. We acknowledge your Holy Spirit and the move in our lives of your great word. Salamat po, Panginoon, O God, that you will be the one who will touch our hearts and minds, O God. Help us, O God, because without you, we are nothing, O God. Thank you, Lord God, that in our times of darkness time, O God, in our devastated time, you will comfort us and you will align us again. Hallelujah, O God. We praise you, O God. I cover this mighty blood of Jesus. In Jesus' name, pray. Amen. Ayun. Thank you po. Salamat again for this word of the Lord na na-share ko. So, have a great day. Thank you. Bye.